We're hoping na sana si Pastor would turn to us. May mga lawyers na kinakausap namin, sana na mag-surrender din. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. 5 kapwa akusado na ng religious leader na si Apollo Quiboloy sa kasong child abuse ang sumuko na sa National Bureau of Investigation. Umaasa ang NBI na susunod na si Quiboloy bago matapos ang 10 araw. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nakikipag-ugnayan na umano sila sa mga abogado ni Quiboloy para sa mapayapang pagsuko nito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito. Si Quiboloy ay nahaharap sa kasong child abuse at sexual trafficking at inisyuhan ng warrant of arrest ng Davao Regional Trial Court noong Lunes. Itinakda ng korte sa 80,000 pesos ang piyansa para sa kasong child abuse nito habang 200,000 pesos naman para sa sexual abuse. Ayon sa NBI, wala pa rin silang impormasyon sa kinaroroonan nito dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Patuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng tracker team hanggang mahanap si Quiboloy. Kahapon, pinasok na ng mga otoridad ang KJC Kingdom sa Buhangin District, Davao City na pag-aari ng religious leader. Pinuntahan na rin nila ang resort nito sa Samal Island. Kaninang umaga, muling ipinagpatuloy ng mga otoridad ang pagsisilbi ng warrant of arrest at pinuntahan ng Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong. 6 hanggang 7 properties ni Quiboloy ang nakatakda nilang puntahan. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Quiboloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private plane nito. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Sumuko na rin sa NBI kaninang alas 9 ng umaga ang 2 pang kapwa akusado ni Quiboloy sa kasong child abuse na sina Ingrid Canada at Jacqueline Roy. Pero agad namang nakalaya ang mga ito matapos magpiyansa ng tig 80,000 at makakuha ng release order mula sa korte. When they knew that they have already a warrant of arrest and they don't want that they will hide all the time while nakapende itong kaso. So they turned to us, just like yesterday, may 2 nag-surrender. Ayon din umano sa mga ito, hindi nila nakita o nakausap man lang si Quiboloy nitong mga nakalipas na araw. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.